Awa ng Diyos sa gitna ng takot, kapayapaan, kapatawaran at pananampalataya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay ikalawang linggo ng muling pagkabuhay, April 12, 2026, o linggo ng banal na awa. At ang linggo ng banal na awa ay nagpapaalala sa atin na ang awa ng Diyos ay dumarating kung nasaan tayo. Hindi kapag perpekto na tayo, hindi kapag malakas na tayo, kundi kapag tayo ay natatakot, napapagod at nagdududa. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Juan, chapter 20, verses 19 to 31, ang mga alagad ay nasa loob ng silid, nakasara ang mga pinto. Bakit? Dahil natatakot sila. At ito ang realidad ninyo sa serbisyo. Takot sa panganib. Takot sa hindi inaasahan. Takot sa maaring mangyari sa misyon o sa pamilya. Kahit may pananampalataya, may takot pa rin. Ngunit si Jesus ay dumating sa kanilang kinaroroonan. Hindi hinintay ni Jesus na maging handa ang mga alagad. Siya mismo ang pumasok. At ang unang sinabi niya, kapayapaan ang sumainyo. Hindi niya sila sinisi. Hindi niya sila pinagalitan. Kapayapaan. At iyan ang awa ng Diyos. Hindi panghuhusga, kundi pangunawa. Hindi pagsisisi, kundi pagbibigay ng bagong simula. At ang awa ay kapatawaran at bagong simula. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Patawarin ninyo ang mga kasalanan. Ibig sabihin, ang awa ay hindi lang comfort o aliw. Ito ay panibagong simula. Para sa inyo, kahit may pagkukulang, kahit may pagkakamali, kahit may pagsisisi, pwede kang magsimula muli. Si Tomas man ay nagdududa. Sinabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko makikita. Totoo, direkta, parang tayo rin. Pero hindi siya itinataboy ni Jesus. Tinanggap niya siya. At bilang tugon, sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ito ang mahalaga. Ang pananampalataya ay hindi kawalan ng duda, kundi pagtitiwala kahit may duda. Sa inyong buhay, may mga locked doors o saradong pintuan din kayo. Stress sa duty, trauma sa operasyon, personal na laban, pagod sa responsibilidad. Pero sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita huhusgahan, bibigyan kita ng kapayapaan. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Nakakulong pa ba ako sa takot? Nananatili pa ba ako sa duda? Nakakapit pa ba ako sa nakaraan? O tatanggapin ko ba ang awa ng Diyos at magsisimula muli? Mga kapatid, sa gitna ng takot, dumating si Jesus. Sa gitna ng duda, nagsalita si Jesus. Sa gitna ng kahinaan, nagbigay siya ng awa. At sinasabi niya sa inyo ngayon, kapayapaan ang sumainyo. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo, takot, pagod, duda, pagkakamali, pagkakasala, mas malaki ang awa ng Diyos kaysa lahat ng ito. At dahil dito, kaya mong bumangon, kaya mong magsimula muli, kaya mong magpatuloy na may pananampalataya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, sa takot ng aming mga sundalo, bigyan mo sila ng kapayapaan. Sa kanilang pagdududa, patatagin mo ang kanilang pananampalataya. Sa kanilang kahinaan, ipadama mo ang iyong awa. Tulungan mo silang magtiwala sa iyo. Tanggapin ang iyong kapatawaran at magsimula sa kanilang buhay at misyon sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.